Ito po yung ginawa po namin na PVC doon. Ayan po. So napakaganda na po niya. Dati po siyang nakapintura po. Ngayon, ang ginawa po namin ay ginawa po namin style varnish. So hinaspihan po namin gamit po ang oil wood stain. Panoorin niyo po kung paano po namin ginawa ito para po malaman din po ninyo kung paano po gawin step by step itong ganitong klaseng trabaho. Po ang ginagawa po natin ngayon ay minamasilihan po natin yung mga party na may mga problema. So may mga bitak po siya. Ayan, yan po yung ginagawa po natin gamit po ang polytop. Matapos po natin i-prepare yung pintuan na PVC, ang gagawin po natin ay ipa-primer po natin siya ng epoxy primer. So ang gamit ko po ngayon ay Glisser Galva Plus. Product po ito ng E+. Ang gagawin po natin dito ay siyempre haluin po muna natin bago po natin i-adjust yung kulay bilang pangpundo na rin po. So ang ilalagay ko po dito ay tinting color po na Rosina, tapos lam black. Ngayon po sinimula na po natin i-spray yung ating epoxy primer na tinimpla natin para po pangpundo natin o pang undercoat bago po natin haspihan yung ating pintuan. So ito na po ngayon ang itsura mga boss nung in-apply po natin ang ating epoxy primer. So lilihain po ito at pagkatapos po pwede na po nating punduhan o i-stain po yung ating pintuan para po magmumukha po siyang kahoy. Matapos po nating i-prepare ang pinto, magmula po sa masilya, liha, primer at niliha na rin po siya. So pwede na po nating i-stain gamit po ang oil wood stain. Yan po yung ginagawa ko ngayon. Ayaw po na may-ari na gamitan po natin ng graining tools o lalagyan po natin ng style kahoy po na mga haspi. Ang gusto po niya, simple lang po, brush lang po ang gamit. Matapos po natin i-apply ang ating oil wood stain, i-piti na po natin gamit po ang sanding sealer. Siyempre, ang sanding sealer po, meron po siyang lacquer flow at lacquer thinner. Ito po yung wood stain na gamit ko. Maple po na oil wood stain. At siyempre, gagamitan po natin mamaya ng spray gun po. Ang gamit ko po ay Inco na portable spray gun para po sa ating sanding sealer at top coat. Ngayon po, simulan na po natin ang pag-apply ng sanding sealer para po maipit yung ating wood stain. So, ilang coat po ba dapat natin gawin yung pagsasanding sealer po? Gagawin po natin ito ng 2 hanggang 3 patong po hanggang sa mapuno po siya. At siyempre, lihain natin bawat patong. Matapos po natin isanding sealer at nalihan na rin po, so i-apply na po natin ang ating kunig o ang ating exterior polyurethane. Panglabas po talaga ito para po hindi maputi kagad.
Ayan po ang gamit ko talaga. Basta sa labas para hindi po mamuti kagad. At siyempre, bago po natin i-apply, lilihain po muna natin. Number 400 po ang liha na gamit po rito dahil gusto po natin na makinis po ang resulta ng ating trabaho. Sa pag-apply po ng exterior polyurethane na top coat, pwede po natin i-spray. Kung i-spray po natin, siyempre haluan po natin ng paint thinner. Kung i-brush po natin, siguraduhin lang po natin para po mas magandang resulta, camel brush po ang gamitin natin. At pwede rin pong i-roller, basta yung Wallmax na BB roller, yung maiksi po ang buhok. Ito na po yung resulta ng ating ginawa mga boss kung paano po natin pininturahan at binarnisan yung ating PVC na pintuan o plastic po na pintuan. So naway nagustuhan po ninyo at huwag niyo kalimutang mag-like, mag-comment at siyempre mag-subscribe para po sa hindi pa po nakapag-subscribe. At isama na rin po ninyo yung notification bell po para po updated po kayo lagi kung ano man yung gagawin nating upload dito po sa ating channel. Maraming salamat po.